Praise the Lord. So isa po kapagpalang hapon sa bawat isa po sa amin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa buhay po ng bawat isa. Salamat o God dahil patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Natunay nga po ng salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Kaya sa pagkakataon na ito, God, dalangin ko, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. At salamat din po sa buhay din po ng lahat po ng ating mga online viewers sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa. Okay. Diba programa? Sa ating servisyo. Everyday. Praise God. So kung may mga Bible po kayo dyan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Psalm 37 verses 27 to 29. Yan po yung text po natin sa hapon na ito na matatagpuan in Psalm chapter 37 verses 27 to 29. Sabi po dyan, turn from evil and do good. Yan. No. Sinasabihan tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na alam po natin hindi nakakalugod ang Diyos. Ayan. Layuan natin. At sabi dyan, gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng mabuti. Then, you will dwell in the land forever. So, dito po natin kinuha yung title po ng ating pag-aaralan this afternoon. Do good, then, ayan, you will dwell in the land forever. Ayan. Okay. And then, in verse 28, sabi po niya, for the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. So, alam po natin na ang Diyos po nagmamahal. Sabi diyan, sa mga tapat, sa mga tunay, sabi niya, hindi niya pinababayaan ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya kung tayo po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, nandyan po ang pangako ni Lord na hindi po niya tayo pababayaan. They will be protected forever. O, tingnan po ninyo, protected, ibig sabihin, nandun po yung pong pagkalinga, nandun po yung proteksyon ng Panginoon, at hindi lang ngayon, kundi ang pangako niya ay forever. So, pag sinabing forever, ay katulad din ng forever lamang. Okay? But the offspring of the wicked will be cut off. So, alam natin na ang kasamaan ay talagang aani ng kasamaan. And then, in verse 29, sabi niya, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. Kaya the word forever, alam natin na ang word na forever, beginning until the end. Ang ibig sabihin ng forever. So, alam po natin na ganito po ang kahihinatnan. Pag ikaw at ako ay tapat na naglilingkod sa Kanya, pag ikaw at ako ay gumagawa ng tama, gumagawa ng kabutihan para sa Panginoon. Kahapon, ang itinuro ko po in the morning is that right thinking in order to see right. Yan yung pamagat. Which is talagang mahalaga. So ngayon naman po, do good and dwell in the land forever. Which is, tama kaya kung atin pong titingnan, napakahalaga po especially pag sinasabi po natin na tayo ay sanang mananampalataya, nandun po sana kasama na ng buhay natin ang paggawa ng kabutihan. Because we are a serving God, a good God. Sinasabi natin na mabuti ang Diyos. So, ibig sabihin din po dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mabuti, so even you and me, tayo rin po ay mamuhay ng may kabutihan sa mundo ito. Amen. So, ang tanong, how to do good? Paano ba tayo gagawa ng kabutihan? Upang sa ganun ay mananatili tayo that we will dwell in the land forever. Nang ibig sabihin, pag sinabing dwell in the land forever,
Ayan, pagpapala. Ang gawa ng ating mga kamay, pagpapalain ni Lord. Saan man tayo dalihin, saan man tayo mapadpad, nandun po na nararamdaman natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. So, how to do good? Ito po muna yung ating pag-uusapan. Paano ba kasi na ang gagawin natin para maipakita natin na tayo ay mabuti, para tayo ay gumawa ng kabutihan? Okay, number 1 is that helping those who are in need. Ayan. No? Napaka-basic, isn't it? Para makagawa ka ng kabutihan, di tumulong ka sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil kung atin pong titingnan mga kapatid, maraming tao ang nangangailangan ng ating tulong. And even for us, we need help, isn't it? Yes. No? Bawat isa sa atin nangangailangan tayo ng tulong. No? Kasi wala pong tao sa mundong ito na hindi nangangailangan ng tulong. Yung mayayaman, lalo nilang kailangan ng tulong. Kaya sila ay nagkakaroon ng katulong. O, diba? O, yan. So, which is talagang alam natin na ang bawat isa ay nangangailangan ng katulong. Even for us. No? Kahit na sinasabing katulong tayo, but still, we need ang tulong ng ating kapwa. So, everybody needs help. So, sabi rito, helping those who are in need. And Proverbs 19 verse 17, sabi sa kanyang salita, He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him what he has done. Oh, magandang magpautang. Kanino? Sa mga mahihirap. Pero sandali. Ang tao sa mundo ngayon, pag mahirap, naku, huwag mong pautangan yan kasi walang pambayad. Diba? Yun yung mindset ng tao. Pero kung titingnan po natin sa salita ng Panginoon, sabi yan, no? Ang mga mabait, mabait pala tayo. Pag tayo ay nagpapautang sa mahirap, dahil tingnan po ninyo, and He will reward him for what he has done. Dahil ang magre-reward ay ang Panginoon. No? Ang mahirap kasi, mahirap magbayad. Isa din. Kaya, pati rin tuloy, ang mindset ng tao, mahirap magpautang kasi alam mo wala siyang ibabayad. Ganyan sa mundo. Pero kung titingnan po natin at i-apply ang salita ng Panginoon, pag tayo pala ay nagpapautang sa mga mahihirap, yung walang kayang magbayad, ang magbabayad pala ay ang Diyos. At alam natin na kung ang Diyos po ang nagbayad, doble, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Kaya magandang tulungan pala yung talagang nangangailangan. Kaya kung may nangangailangan, no, ang gawin po natin is that itulong po natin ang kaya nating itulong. Pero tingnan natin, magkaroon din po tayo ng wisdom. Kasi minsan, marami din pong nai-scam nang dahil sa kabaitan, no, ayan, lalo na pag nag-i-evangelize tayo, meron tayong mga bagong kakilala, ayan, mamaya nagiging friend natin, nadadala natin ng church, yun pala iba ang motibo. So maraming mga kapatid ang na-scam, kaya magkaroon din po tayo ng wisdom and knowledge. No? Ang ginagawa nila mamaya, no, ayan, uy sister, pwede bang maging garantor ka? Ayan. Pag sinabihan ka na maging garantor, sandali. No? Tingnan po natin. Kasi marami pong mga kapatiran na because gusto lang nilang makaakay ng kaluluwa, yung pagtulong nila, parang hindi na nagkaroon ng boundary. Lubos-lubusan ika nga yung kanilang ginawa. At the end, sila yung mapapahamak. So, tingnan din po natin. Magkaroon din po tayo ng wisdom na galing sa Panginoon. Kaya nga kailangan natin ng discerning of spirit para yung mga taong lumalapit sa atin, humihingi ng tulong, talagang kailangan ba nila? Kasi marami na pong mapaglinlang sa mundo ito. Okay? Pero pag kilala mo naman, at talagang alam mong mahirap siya, edi huwag ka nang magdalawang isip, isn't it? Kung ano yung pwede mong maitulong, edi itulong mo. Kung nangangailangan siya ng 1,000, 100 lang ang pera mo, edi bigyan mo ng 100.
At least nabawasan yung kanyang pangangailangan. Meron at meron kang naitulong. O, di ba? O, natanggalan, naging 900 na lang. Eh kung may 10 na magbibigay sa kanya ng 100, eh dissolve yung kanyang problema. At least naging kaparti ka doon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Amen. So, ganun po yung gawin po natin. Kung ano po yung pwede nating maitulong, no, itulong po natin. And then sabi doon sa Proverbs 21 verse 13, Proverbs 21 verse 13, if a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. Tingnan po ninyo, pag matigas yung puso natin, kung may lumalapit sa atin, nagpapatulong at pinapatigas po natin yung puso natin, sabi diyan, no, pag tayo po ay tatawag din sa Panginoon, no, hindi ka sasagutin ni Lord. No? No? Kasi nga, hindi natin pinakinggan, inignore natin ang nangangailangan ng tulong. Kaya tingnan po natin mga kapatid, pag may nangangailangan ng tulong, mas maganda pong tumulong. No? Itulong natin yung kaya nating maitulong. Dahil, sabi ko nga, lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong. Hindi ba ninyo napapansin kung ikaw ay isang taong matulungin? Pag in times na nangangailangan ka ng tulong, ang daling dumating ang tulong, hindi mo pa ba nasasabi, nandyan na nakikita mo na kumikilos na ang Panginoon, nakikita mo na ang tulong ay nasa harapan mo na. So, talagang totoo po ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, sinasabayin tayo ni Lord. Hebrews 13 verse 16. Okay, sabi niya ulit. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. O, tingnan po ninyo. Talagang nalulugod ang Diyos, kinalulugdan ng Panginoon ang mga taong matulungin, ang mga taong hindi kuripot, ang mga taong mapagbigay. Sabihin natin, mapagbigay. Yung mga taong kung ano yung meron siya, na sinasabi niyo, oh, sister, oh, ito, oh, diba? Nag-share, yan, sharing. No? Which is, sabi diyan, this kind of sacrifices, nalulugod ang Diyos. So, one way pala, na malugod ang Diyos sa buhay natin, ay yung paggawa ng kabutihan at pag-share kung ano yung meron tayo. Oh, kaya ang Kristiyano po, walang Kristiyanong puripot, mapagbigay po ang mga Kristiyano. Okay. Ang example po natin dito sa pagiging matulungin, it is in Luke chapter 10, verses 30 to 37. Oh. Ito po yung napakagandang example na makikita po natin sa kwento po sa salita ng Panginoon na kung paano po naging matulungin ang Samaritan na ito, sabi niya, and replied, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. Ayan, merong pinagnakawan. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So ito yung sitwasyon ng taong ito. Dahil pinagnakawan, nandun na talagang pinahirapan. And then sabi dyan sa verse 31, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Imagine pare, no? Nakita ng pare, ang ginawa niya, dinaanan lang, pumunta sa ibang daan. Kung tutusin, naku, pambihira yung pare pa naman. Ini-expect natin na pag pare, pag ganun talagang dapat tutulungan niya. Kasi siya yung tinatawag na pare. Pero ang ginawa po niya, nakita lamang, and then dinaanan, pumunta sa ibang way. Next verse please. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Mas grabe ito. Kasi Levite, alam po ba ninyo kung ano po ang kahalintulad ng Levite? Ang kahalintulad ay mga born again. Mananampalataya.
naniniwala sa Diyos, no? Kaso, yun palang pagiging Kristiyano nila, no? Wala kulang, wala sa aksyon, kundi wala din po siyang ipinagkaiba dito sa priest, sa pare na tinatawag, no? When he came to the place and saw him, ganun din ang ginawa. Pass by on the other side. Next verse. And then, but a Samaritan, buti pa itong Samaritan na ito, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Oh, ito yung ginawa ng Samaritan. Kaya, ngayon, kilalang-kilala itong Samaritan na ito. No? Na kung merong matulungin, tinatawag siya, oy, Samaritan ka. Doon po nakuha ang word. Kung bakit may mga tao, pag sila ay tumutulong, pinapangalan ng Samaritan. Because of this story. Na itong Samaritan na ito, no, siya ang tumulong. No? When he saw him, he took pity on him. Kaya even dito sa Hong Kong, may yung mga pangalan ng mga NGOs, merong tinatawag na Samaritan Group. Which is, nagbibigay sila ng mga libreng mga medicine, tumutulong talaga sila. They are a Samaritan, funded by the Samaritan Group. Okay. And then, sabi niya sa verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Ang bait-bait niya, di ba? Nung makita talagang ang una niyang ginawa, binandage niya yung kanyang sugat, talagang tinulungan niya. And then, ayan, ginamot niya yung sugat. Then he put the man on his own donkey sa kanyang sasakyan, took him to an inn, and took care of him, inalagaan. Verse 35. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Talagang yung pagtulong po ng Samaritan na ito ay talagang until to the end. Hindi lang yung tutulungan mo ngayon, but goodbye, natulungan na kita. Kundi pinalo up niya. No? Pinalo up niya yung kanyang tinulungan. Talagang sinugurado niya na talagang nasa maayos siyang kalagayan. And then sabi niya, next verse. Verse 36. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So ito rin po ang command ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Kaya go and do likewise. Kaya ito pong kwento ng Samaritan na ito talagang palagi po ito na nai-example na talagang very popular ang kwentong ito na pag once na merong matulungin, tinatawag, oy, Samaritan. No? Buti na lamang at dumating si Samaritan. So praise the Lord. Yun din po ang nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay maging Samaritan. Amen? Okay. Number 2, how to do good is that do not weary and doing good. Huwag po tayong mapagod, mga kapatid. Kasi minsan, di ba, lalo na pag yung tinutulungan mong tao, ayaw tulungan ng kanyang sarili, nakakapagod. Meron ba kayong kakilala na tinutulungan na ninyo, pero hindi naman niya ginagawa yung part niya, naghihintay lang ng tulong na ibibigay mo, talagang nakakasawa. Pero sabi ni Lord, do not worry. Do not worry and doing good. Huwag daw po tayong mapagod, no, sa paggawa ng kabutihan. No, nakakasawa man ang tao, pero ang pagtulong, huwag tayong magsawa. Amen. Okay lang.
Lalo na minsan kasi pag pamilya natin, no? may mga family tayo, may mga loved ones tayo, na minsan nakakasawa. Pero tingnan mo, sinasabi mong nakakasawa, pero mamaya, nandyan na naman, tinutulungan mo na naman. Isn't it? We experience it in our life, na may mga tao na ang alam natin, naku, nakakasawang tulungan. Kasi ayaw niyang tulungan yung kanyang sarili. Pero at the end, sa pagiging mahabagin natin, because of the mercy, na andun yung sa puso natin, nangingibabaw pa rin ang pagtulong natin. Napapalambot pa rin ang puso natin. Kahit na minsan galit ka na. No? Minsan ayaw mo na. Pero dahil nga sa, lalo na pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, no? Natulungan ang mga nangangailangan ng tulong, talagang lumalambot yung puso natin. So, ganun ang nangyayari. Which is, tama naman, kasi sabi niya, do not weary in doing good. No? Saan natin ito matatagpuan? And tingnan muna natin ang 2 Thessalonians 3 verse 13. Okay? Sabi yan. Oh, ayan. And as for you, brothers, never tire of doing what is right. Oh. Kaya huwag daw po tayo mapagod sa paggawa ng tama. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. At hindi lamang yan, sabi sa Galatians 6 verse 9. Tingnan ulit natin. Galatians 6 verse 9. Oh, ayan. Let us not become weary in doing good. Ay, talagang sinabihan tayo. Na huwag tayong, sabi dyan, no? Let us not become weary. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya, huwag pala tayong mag-give up kahit na talagang naaasar na tayo. No? Do not give up sa pagtulong po sa mga nangangailangan ng tulong, sa pagtulong sa ating kapwa. Dahil sabi niya dyan, no, nagtatanim tayo, kaya darating ang time na aani din po tayo. Amen. Remember, pag may itinanim, meron at merong aanihin. Dahil ang magbibigay po sa atin ng reward ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi man nila kayang ibalik sa atin yung mga itinulong natin sa kanila, ang magbabalik pala ay ang Diyos. So, mas magandang gawin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kasi sa salita ng Panginoon, hindi niya sinabi na kung nagsasawa ka ng tulungan ng isang tao, huwag mo ng tulungan. Sana kung may verse na gano'n, meron tayong panlaban. Meron tayong pang-quote na pwede natin sabihin kay Lord, Lord, di ba? Sabi naman dito, Panginoon, na kung yung taong ayaw na niyang tulungan yung sarili niya, may karapatan na rin kami, huwag siyang tulungan. Pero hindi kundi ang sabi ni Lord, let us not become weary in doing good. Dahil ang paggawa po ng kabutihan, mga kapatid, ay hindi nakakapagod. Tatandaan natin na. Hindi po nakakapagod ang paggawa ng kabutihan. So, gumawa tayo ng kabutihan dahil ang kabutihan na yan ay one way to please God. Okay, number 3 natin. Number 3 natin is that do not withhold good. Do not withhold good. Ibig sabihin, kung nasa iyo, yung bang parang, akin lang ito. No? Hindi ka pwedeng makishare. Hindi ka pwedeng humingi. Sa akin lang to. You are withholding. Sabi that. So, do not withhold good. And Proverbs 3 verse 27. Okay. Proverbs 3 verse 27. Sabi po yan, do not withhold good from those who deserve it. Ay, sana, ang gandang sabihin sa amo, ano? Bigyan na kaya natin ng verse, sikulo yung mga amo. Ito, magandang palang verse ito sa mga amo. Remember,
kung darating yung time na kayo ay magiging amo, huwag ninyong kalilimutan ang Proverbs 3 verse 27. Sabi diyan, do not withhold good from those who deserve it. Lalo na pag ikaw yung isang workers, isang helper na ginagawa mo naman yung the best mo sa bahay ng amo. Kung paano ka magtrabaho ay tama talaga na talagang alam mo na you do your best. And then, hindi ka bibigyan ng tamang pagkain. Hindi man lang bibigyan ng extra yung salary mo, sobra-sobra na ngayong oras ng trabaho. No? Hindi ka pa makatulog sa gabi, walang pahinga. So, yan. No? Sabi ni Lord, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Talagang para nga sa mga employer na hindi man lang magbigay ng pahinga sa mga kanilang helper, no? Sa mga boss no? Na may mga trabahador dahil hindi man lang sila magbigay ng bonus, deserve naman, umaangat na nga ang business. Pero kung ano yung minimum salary, yun lang. Walang benefits. Bagay sa kanila ito. Sana sa mga may mga businesses, no? Nakalagay sana sa kontrata nila pag nagpapirma kukuha ng permit, no? Ang galing sana, ano? Kung yung government, diba? Yung ahensya, no? Pag may kukuha ng permit, may negosyo, ito yung ipapabasa. Isa doon sa mga rules and regulation na ibibigay nila para kung just in case talagang hindi nila aapihin ang kanilang mga workers, isang din. Kasi sabi ka, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Maging sa atin din po mga kapatid, na kung ating titingnan ito, kung tayo ay may kakayahan, na magbigay tulong sa ating kapwa, no, huwag nating ipagkain. Amen. Yan din po ang equivalent nito. Okay? Kasi meron kang kakayahan, pero hindi mo ibinibigay. Yung bang parang hinuhold mo. Ay hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi pala pwede yun sa mata ng Panginoon dahil pananagutan din natin. Kaya, yan. No? Kung ating titingnan, simple, pero even sa mga ganitong bagay, merong utos ang Diyos. Okay. Another po, number 4 natin is that work out for the interest of others. Ay, ito na naman. Work out for the interest of others. One way pala para tayo ay gumawa ng kabutihan is that work out for the interest of others. Ano ang ibig sabihin nito? Philippians 2 verse 4. Yan. Each of you, bawat isa daw po sa atin, should look not only to your own interest. Hindi lamang yung kagustuhan natin. Hindi lamang yung naisin natin. Sabi diyan, but also to the interest of others. Ay, kinakailangan palang nakikialam din tayo sa buhay ng ating kapwa. Sa pakikialam natin sa kanila, hindi yung nakikialam ka na sila ay mapasama, kundi nakikialam ka para sila ay mapabuti. Yan ang ibig sabihin. No? Na concern tayo sa kanya. O, pag nakikita mong malungkot ang iyong kapatid, ano kayang sitwasyon ni kapatid? O, sister, o ano, kumusta ka na? So, magandang mangumusta tayo, di ba? O, kaya kanina may kinumusta kami. O, so, kumusta na? Lalo na pag hindi na natin nakikita sa church, di ba? Kinukumusta natin. So, sabi ng kapatid, ay lumabas ka ba? Lumabas ba kayo? Yan. Lumabas. And then sabi, nasa boarding house po kami. Bakit kayo nasa boarding house? Mas magandang pumunta sa tahanan ng Panginoon. Ang sagot, he. Of course, walang maisagot, di ba? Which is, kasi nga, no? Dito natin makikita, no? So, kumustahin natin because we are concerned. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon,
each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. We concern for them. Kasi dati naman, nandyan sila, di ba? O, anong nangyari? Lalo na pag hindi natin alam, ano ba ang dahilan mo? Ano ba ang dahilan? Di ba, mali yung kanta, bakit hindi na nakikita sa loob ng church? O, especially po, na ang buhay spiritual natin ay napakahalaga. Na ito po ay mahalaga. Ang buhay spiritual. Dahil ang buhay natural natin ay temporary lamang. But our life spiritually, no? Ito po ay eternity. So paalalahanan po natin. One way na pinapaalalahanan natin, na sinasabi natin, mahal natin ang ating mga kapatid. Pag alam natin na hindi na natin sila napapansin, ay, asan na kaya si sister? Ano nang nangyari? At kung just in case naman, kinumusta nila tayo, ay huwag tayo magagalit. Kasi minsan, kinukumusta ka na nga, magagalit ka ba? No? Yun. Pag may nagtanong, oy sister, bakit hindi kita nakita noong araw ng day off natin? And then, minsan di ba may nagagalit? Ay, huwag po tayo magalit. Ibig sabihin, yan, may nagmamahal sa atin, may concern sa atin kung bakit tayo ay tinatanong at kung bakit tayo ay hinahanap. Dahil maliwanag po ang salita ng Panginoon, it's one of you should look not only to your own interest, hindi lamang po sarili natin ang pinapakialaman natin, kundi nandun din po na tinitingnan din po natin ang buhay ng ating kapwa. Mga taong malalapit sa atin, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, pag alam natin na medyo nag-iiba na ng landasin, andun po sana na gumawa din po tayo ng kaparaanan. Hindi yung you just ignore. Diba? Sabi sa salita ng Panginoon, as long as we do our part, kasi ginawa mo yung part mo, wala ka ng pananagutan sa Panginoon. Paano kung hindi natin ginawa ang part natin? Di makukonsensya tayo. At least kung ginawa mo, ayan, pwede mong sabihin kay Lord, Lord, kinumusta ko naman po, Panginoon. Lord, in-encourage ko naman, Panginoon. Lord, niyaya ko naman, Panginoon. Kaya let's do our part. Amen. Pag na-encourage natin, no, nasabi natin, napagsabihan natin sila, no, at least. Kaya hindi lamang po yung sarili natin. Okay? Another is that, doing good by loving your enemy. Ay, ito yung mahirap. Ito yung pinakamahirap. Yung gagawa ka ng mabuti. At sa paggawa mo ng mabuti, kinakailangan isali mo, isama mo, na mahalin mo ang iyong kaaway. Ang hirap gawin, isakit. Unless na yung puso natin ay puno ng pagmamahal. Because love covers the multitude of sin. Pero kung hindi po puno ng pagmamahal ang puso natin, napakahirap pong gumawa ng mabuti sa kaaway. Talagang ang gagawin mo, kabaliktaran. No? Isusumpa mo pa kung sa mundo. Dahil ginawan ka nga ng hindi tama, isn't it? Pero hindi. Dahil ang sabi ng Panginoon, love your enemy. And Luke chapter 6, verses 32 to 35. Sabi ni Lord, if you love those who love you, kung mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo, what credit is that to you? Kasi ang minamahal mo lang ay yung mga nagmamahal sa'yo. Okay? Even sinners love those who love them. Oo nga naman. Diba? Yung isang taong grabe ang kasalanan, pero pag pinakitaan mo ng mabuti, diba? Gusto ka nila kasi nga ginawa mo rin ng mabuti kahit na yung mga taong pasaway. Verse 33.
And if you do good to those who are good to you, sa mga taong mabuti sa iyo, what credit is that to you? Even sinners do that. Verse 34. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Diba? Ganyan tayo. O sige, alam kong papautangan kita, pero pag nagsweldo ka, babayaran mo ka agad dahil may pambayad ka. Diba? Minsan pag nagpapautang tayo, sinisigurado natin sa tao na siya ay magbabayad. Isn't it? We are all guilty, di ba? Na kung may lumalapit sa atin, talaga yung sasabihin natin na is-sure natin na siya ay magbabayad pag siya ay nagsweldo. Pero tingnan po ninyo. Kaya nga po, no, ang lalim ng salita ng Panginoon minsan, napakahirap sundin. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. So wala tayong ipinagkaiba sa mga makasalanan na walang Diyos sa kanilang buhay. Verse 35. But, wala talaga tayong magagawa dahil sabi ni Lord, love your enemies. But love your enemies, do good to them, gumawa ka ng mabuti sa kanila, and lend to them without expecting to get anything back. Imagine that. Kaaway mo, pauutangan mo, kung hindi ka babayaran, okay lang. Ang saklap, di ba? Pero tingnan po ninyo ang salita ng Panginoon. No? Yan. Then, ito pala, ang reward natin. Meron din naman palang pangako ang Panginoon. No? Then your reward will be great. Kung gusto natin maging great ang reward natin. Yan. Then your reward will be great and you will be, ano yan? Agasons of the Most High. What is the meaning of agasons? There is another, tingnan ko nga, Luke 6 verse 35. Parang, and Luke 6 verse 31. 35. Luke 6 verse 35. Tingnan nga natin. Parang 6:35. What's that word agason? Sabi rito, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High. Bakit naging word na yun? Children. Children. Children? Anong version yung nakalagay kanina? Bakit nag-iba yung kwan niya? 35? NIV naman to, Tora. Ayan. NIV. And you will be Sons siguro. Aka sons. Sons siguro, Baka naiab lang yung aka. Oo, ano nangyari? Kaya ito rin dapat alam talaga natin ang Bible natin, no? Kasi magtataka ka, bakit naging ganun yung word? Wala din sa diba? Kaya maganda ang may sariling Bible. Kasi pag medyo, bakit ganun yun? Ayan, buklatin natin ang Biblia. At ito, sabi doon, sons of the Most High. Because He is kind to the ungrateful and wicked. Imagine that. Pag tayo ay mabait, kanino tayo maging mababait? Sa mga taong pasaway, sa mga taong makasalanan, sa mga taong gumagawa ng hindi tama. No. Ang hirap. But we need to do. Kaya masabi ko, unless na yung puso po natin ay mapuno ng pagmamahal, kaya po nating gawin. Because love covers the multitude of sins. Kaya yung puso, talagang wag nating hahayaan na malagyan yan ng kung ano-ano.
kundi dapat yung inilalagay ay pagmamahal. Amen. Dahil kung may pagmamahal po, ang pagmamahal na yan po yung magiging gamot. Sabihin natin nagiging medicine siya sa mga taong nanakit sa atin na pwede nating patawarin. Sa mga taong talagang kung tutuusin sila ang dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang buhay mo. But you can forgive them. You can release your forgiveness to them because of love. Kaya napakahalaga po ng pagmamahal. Love is a powerful weapon. Makapangyarihan po ang pagmamahal, mga kapatid. Kaya pag sinasabi lang natin love, ay powerful siya. Tingnan po ninyo sa mundong ito. Diba? Ang ginagawa ng love, either na yung tao nagiging masaya or napapaliwara ang buhay, nawawasak ang buhay. No? Kasi pag maling pagmamahal, mali nga eh, kaya nasisira ang buhay. Pag tamang pagmamahal, maayos, prosperous, tama nga eh. Isn't it? Alam natin yan, na sa mundong ito, no, may tamang pagmamahal at may tinatawag na maling pagmamahal. Kaya siguraduhin natin na tamang pagmamahal. Amen. At kung tama nga yung pagmamahal na nasa puso natin, of course, makapangyarihan yan na kayang-kaya niyang patawarin ang mga taong gumawa ng hindi tama sa atin. Okay? Kaya pagmamahal. Ang kapangyarihan ng pagmamahal. Okay. So, number 6 natin is that sabi ni Lord, do good to all people. Kapatid, huwag kang mamimili kung sino ang taong gagawan mo ng kabutihan. Amen. Kasi minsan sa atin, pag kilala natin, pag mabait sa atin, ayan, sila lamang yung gusto natin gawan ng mabuti. Pag ginawan nila tayo ng hindi tama, wala akong pakialam sa'yo. Hindi natin pinapansin. Kasi nga, may ginawang hindi tama sa'yo. Pero sabi ni Lord, do good to all people. Kaya nga kanina, love your enemies nga eh. Di how much more ngayon, nasabi ni Lord, do good to all people. Kaya huwag po tayong mamimili, mga kapatid, kung sino ang gagawa ng kabutihan at kung sino ang gagawa ng tama. Galatians 6 verse 10. Sabi niya, therefore, as we have opportunity, may pagkakataon tayo, let us do good to all people, sa lahat ng tao. Pero tingnan po ninyo yung last sentence na. Especially, lalong-lalo na, itong tatandaan natin na, lalong-lalo na, especially to those who belong to the family of believers. Especially, pala, yung kapwa natin mananampalataya, yung kapatid natin kay Kristo. Pero tingnan ninyo minsan, buti yan believer na, yun ang unbeliever ang tulungan natin. Pag pagpipiliin pala tayo kung sino ang uunahin natin, pag nangangailangan ang isang believer at isang unbeliever, kung sino sa kanila ang uunahin natin, piliin natin ang kapwa natin believer. Hello? Pero di ba minsan pinipili natin yung unbeliever? Kasi ang mindset natin, buti siya believer na. Kaya ito na lang unbeliever. Pero mali pala. Mali. Kasi nangangailangan yung kapatid mong believer. Kung hindi mo siya tutulungan, sino ang tutulong sa kanya? It is your priority na
tulungan muna siya, no, kaysa sa iba. Kaya kung pagpipiliin tayo, uunahin natin ang kapwa natin mananampalataya. Kaya nandyan ka nga dahil ikaw ang gagamitin ni Lord. Kapatid mo yun. Katulad din in natural. Nangangailangan yung kapatid mo, nangangailangan yung kapitbahay mo. Sino ang uunahin mo? O, di ba? Yung kapatid mo. O. Isn't it? And spiritual. Di ba? We are brothers and sisters in Christ. Eh, bakit tutulungan mo muna yun kaysa sa mismong kapatid mo? Eh, kung natural nga, gagawin mo talaga lahat ng the best mo kasi kapatid mo. So, ano ang ipinagkaiba? Hello? And that is the Word of God. Amen. And we need to apply the Word of God. So, especially to those who belong to the family of believers, unahin natin. Yan po ang salita ng Panginoon. Ako rin noon, nung nabasa ko ito, ay mali. Mali pala, Lord. Kasi pag versus believer and unbeliever, inuuna yung unbeliever kasi ang purpose doon is para maakay. Yun pala, pinababayaan mo yung mismong kapatid mo na kasama mo na. Eh, paano kung hindi mo siya tinulungan at yun yung way pala na siya ay mawala sa kanyang pananampalataya sa Panginoon? Isn't it? Amen. Katulad din in natural. Hindi natin pwedeng sabihin, oy, ito munang kamag-anak, ay ito munang kapitbahay, ang tutulungan ko kaysa ikaw na kapatid ko. Isn't it? Yeah. So, maging lesson po sa atin ito. Okay? So, the result in doing good. Mayroon pong result, mga kapatid. Pag tayo po ay gumagawa ng kabutihan, ng tama. Ayan. Doing good make us feel better. Pag gagawa ka ng kabutihan, ang sarap ng pakiramdam. Okay? Yung parang nare-refresh ka pag nakagawa ka ng kabutihan. Pag may tao kang natulungan. Okay? Doing good motivate you to do it again. Di ba nai-inspire ka? Pag gumawa ka ng mabuti, andun na naman na gusto mo na naman gumawa ng kabutihan. It will motivate, sabi yan, to do it again. Kasi alam mo na yung paggawa mo ng kabutihan, ito po ay hindi nasasayang. O, ayan. Yung mga nalulungkot dyan, sabi ko rito, if you are lonely, do good and you will be happy. Oh, kaya kung gusto mong maging masaya, kapatid, no, maghanap ka ng taong matutulungan mo, maghanap ka ng taong gagawan mo ng tama at tiyak, ikaw ay magiging masaya. Amen? At magwawakas po tayo sa verse na ito, and Acts 20, verse 35. Okay, sabi dyan, and everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kaya mas magandang magbigay, gumawa ng kabutihan, dahil ang sabi ng Panginoon, hindi nasasayang ang paggawa ng kabutihan, dahil pinagpala po ng dihamak ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Hindi lamang po ito with regards sa pera, but even the good things na ibibigay po natin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsawang tumulong sa kapwa, huwag po tayo magsawang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita.
na tunay nga po, Panginoon, na ang salita mo, O Diyos, ay makapangyarihan, na patuloy na ginagabayan po niya kami, tinuturuan po niya kami, na ang buhay po namin sa mundong ito ay hindi lamang para sa amin, kundi nandun, O God, na ang nais mo, Lord, makapamuhay po kami sa mundong ito na punong-puno ng pagmamahal, makapamuhay po kami sa mundong ito na nandyan po, Panginoon, ang kabutihan, Lord, na ibinibigay po namin sa aming kapwa, na nakikita po, Panginoon, na tunay na may Kristong naghahari sa buhay namin. Kaya, Panginoon, salamat sa mga salita mo na patuloy na nagiging tanglaw ng buhay namin. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa mataas ng pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik mo sa atin.